Magandang gabi po. Magandang gabi sa inyong lahat. Today is Today is February 26, 2026. Ang oras po natin is 10:56 in the evening. February 26 is Tuesday. Araw po ng Webes ngayon. Matagal na rin naman po na hindi ako nakapag-publish ng aking mga audio-video recording tungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos dahil meron din naman po ako mga dahilan. Mga dahilan na ayoko na rin namang isiwalat o sabihin sa inyo. So, tuloy po tayo. Eto na naman muli tayo. Ako'y magbabahagi ng isang pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos at ang ating pag-aaralang Ebanghelyo, salita ng Diyos, ay ang Ebanghelyo pa rin para sa araw na ito, February 26, 2026, araw po ng Webes. At tulad ng dati, bago po tayo magsimula para sa ating pag-aaral at aking pagbabahagi tungkol sa ating mga divine readings, Lectio Divina, tayo po muli ay manalangin na muna. Sabay-sabay po tayo, lalo na sa mga kapatid kong Katolikong Kristiyano, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. I remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who pled to your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided. Inspired by this confidence, we fly to you, O Virgin of Virgins, our Mother. To you we come, before you we stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, help of Christians, Regina Pacis, Queen of Mercy, despise not our petitions, despise not our petitions, but in your mercy, hear and answer us. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. God's legions of angels, pray for us. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, maraming salamat po sa inyong pakikiisa para sa ating pambungad na panalangin. Diretso na po tayo sa ating pagbasa ng Ebanghelyo para sa araw na ito at aking pagbabahagi. Puntahan na po natin ang ating Ebanghelyo. Wait lang po. Share screen po ako para maipakita sa inyo kung ano ang ating Ebanghelyo. Wait lang po. Wait lang po. Wait lang po. Okay, wait lang po. Nasaan ang share? Wait lang po. Okay. So, ito po ang ating Ebanghelyo. Ito ay mula sa aklat ni San Mateo, Kabanata 7, mga talata 7 hanggang 12. Matthew chapter 7, verse 7 to 12. Simula na po tayo. A proclamation of the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Or what man is there among you who, when his son asks for a loaf, will give him a stone? Or if he asks for a fish, he will not he will not give him a snake, will he? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father
who is in heaven, give what is good to those who ask him. In everything, therefore, treat people the same way you want them to treat you. For this is the law and the prophets. The gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, yan po ang ating ebanghelyo. Ito ay tungkol sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad sa punto ng pananalangin ng may paghingi o paghiling. Tinatawag na petition prayer. Okay? Tinuruan ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga disipulo tungkol sa aspeto ng pagdarasal sa punto ng paghingi o yan na, ibang salita ng paghingi, paghiling, yan, paghingi, paghiling, pareho lang po yan. So, stop share na po tayo. So, yan po ang ating ebanghelyo ngayon. Tinuruan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad tungkol sa pananalangin ng may paghiling. Sa English, petition prayer. Petition prayer. And sa ibang salita naman, tinatawag na supplication prayer. Okay, supplication prayer or petition prayer. Okay, pareho lang po siya, synonymous. Pero parang mas profound yung supplication. Yung word na supplication. So ang akin pong pagbabahagi ay pinaghalo ko ng English at Tagalog. May mga kaibigan po kasi ako na hindi tuwirang nakakaintindi ng diretsong wikang Pilipino. So bilang paraan upang makapagbahagi din sa kanila ay gumamit din po ako ng wikang English. Puntahan ko na po ang notes ko. Wait lang po. Wait lang po. Wait lang po. And so, my reflection, my insight will first point out concerning God's ultimate goodness for His own children. Okay? Ang pagninilay ko ay tutukoy sa punto kung ano ang Diyos, sino ang Diyos sa kanyang kabutihan para sa kanyang mga anak. Okay? My reflection again will first point out concerning God's ultimate goodness for His own children, and that children is us. We are God's children. And we can give emphasis to this point of what I am saying by underlining the part of the gospel na binasa ko po. We are studying, pinag-aaralan natin the part of the gospel kung saan nakalagay, is there anyone among you who would hand his son a stone when he asks for bread, or would hand him a snake when he asks for a fish? If you then, evil as you are, know how to give your children what is good, how much more will your Father in heaven give good things to those who ask Him? So, iyan yun. Kaya, the ultimate goodness of God to His children. Natural na sa mga mabuting magulang, ang laging iniisip o nasa loob ay ang kabutihan ng kanilang mga anak. May mga magulang na hindi naman sadyang mabuti, pero sa kabila ng ganun ay nagbibigay pa rin ng mga bagay na mabuti para sa kanilang anak. So, sinasabi, katulad ng nabanggit, ay kayo nga hindi naman, meron naman sa inyo lubhang hindi mabuti, pero nagbibigay pa rin ng mga bagay na mabuti para sa inyong mga anak.
Ako pa kaya, ang Diyos pa kaya, na mabuti ang hindi magbibigay ng mga mabubuting bagay para sa kanyang mga anak. Ayun ang point doon. So the ultimate goodness of God for His children, for His own children, that is us. Okay? Every good parent, again, will of course think about their children's welfare, kabutihan ng kanilang mga anak, mabubuting magulang. So sa ating ebanghelyo, in our gospel, Jesus is teaching us the prayer of petitions. Yun nga po, the prayer of petitions. Tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad tungkol sa punto ng pananalangin na may paghingi o paghiling. Okay? At tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad na sinasabi din na tayong naniniwala sa Kanya bilang ating Panginoon, tagapagligtas at Hari, at tayo din ay tinuturuan ng katulad. Okay? Tinuturuan ng katulad. So, anong turo ni Jesus? Humiling ka at ikaw ay pagbibigyan. Kumatok ka at ikaw ay bubuksan. So, nandun yan sa ating ebanghelyo. Okay? Prayer of petitions. Petition or petitions is an appeal or request. Paghingi o paghiling. At sa pamamagitan ng dasal, through prayers, where we commune to God personally, it is common to us to make petitions na natural sa atin ng humingi sa Diyos na pinagtitiwalaan natin, sa Diyos na naniniwala tayo na ipagkakaloob ang ating mga hinihingi o kahilingan ayon sa kanyang kagustuhan. Ayon sa kanyang kagustuhan, in God's way. Kung minsan ang ating mga hinihingi ay hindi naman ayon sa kagustuhan ng Diyos, so ibibigay niya ba yon? Siya ang nakakaalam ng higit kung ano makabubuti sa atin. Because we trust God, dahil nagtitiwala tayo sa Diyos, that He will answer our petitions, our prayers, prayers, according to what suits us best, kung ano talaga makabubuti sa atin, the God's way, and not according to our own ways. God knows best, diba? God knows best for us. Tayo, kung minsan may mga bagay tayong inaakala natin na makabubuti sa atin, pero yun sa katotohanan, hindi naman talaga siya nakabubuti sa atin. Okay, and so therefore, ang Diyos bilang mabuti at alam niya na ang hinihiling natin na hindi naman makabubuti sa atin, hindi niya talaga yan ibibigay. Hindi niya talaga yan ibibigay. Kahit ang hindi niya pagbibigay, kahit ang hindi niya pagtugon sa ating mga kahilingan, sa ating mga petitions, kahit ang hindi niya pagbibigay, kahit ang hindi niya pagtugon, yan pa rin ay kanyang kasagutan. Okay? So, petition, again, or petition is an appeal or request. And through prayers, where we commune to God personally, it is common to us to make petitions because we trust God that He will answer our petitions, our prayers, according to what suits us best. Ano makabubuti sa atin? The God's way and not according to our own ways. God knows best for us. And Jesus our Lord is precisely again teaching us that, teaching the disciples, His disciples, teaching me and teaching you, teaching me, teaching you, teaching His disciples, teaching all of us, His children. Jesus is both human and divine.
Jesus is both human and divine. Totoong tao at totoong Diyos si Jesus. And because he was then human too, naging tao rin siya minsan sa kanyang sacred humanity. Alam niya, he knew the very kind of prayer which we exactly need. Diba? Minsan, sinabi ng mga alagad, turuan mo kaming manalangin, Panginoon. And itinuro niya ang the Our Father. Kung kayo'y mananalangin ay ganito. Dun sa loob nung pananalangin na yon, the Our Father, nandun yon. Give us our daily bread. Give us our daily bread. Give us the provisions that we need. And so, nandun yon. So, kasama din nun yung adoration aspect and the contrition aspect, the thanksgiving. Okay? Other than adoration, other than the contrition, other than the thanksgiving aspect is the prayer of that nga, the petition prayer or the supplication or the supplications prayer. In the scripture, supplication is the humble and earnest prayer in which a believer earnestly requests help, guidance, or blessings from God. Okay. Sa banal na kasulatan, ang paghiling na panalangin ay panalangin may pagpapakumbaba na humingi sa Diyos kung ano man ang iyong hinihingi ng may pagpapakumbaba. Kung minsan kasi nagdarasal tayo ang iba sa atin na walang pagpapakumbaba. Na ibig ko sabihin, parang gusto natin tayo ang nagdidikta sa Diyos. Dinidiktahan natin siya. Basta, ganito, Panginoon, ito, Panginoon. Yung parang pautos pa ang sinasabi mong paghingi. Wala yung pagpapakumbaba. Ang paghiling na may pagpapakumbaba ay may pagpapakumbaba talaga. Hindi isang panalangin na nagdidikta o nag-uutos sa Diyos. Hindi mo uutusan ng Diyos na ibigay sa iyo kung ano man ang iyong hinihiling sa iyong panalangin. Dahil kapag parang pautos, parang pagdidikta sa Diyos ang ginagawa mo, hindi yon panalangin may pagpapakumbaba. Hindi yon panalangin may pagpapakumbaba. And so again, supplication is a humble and earnest prayer. A sincere prayer. Totoo sa loob mo. Totoo sa loob mo. Okay? So, iyan ay paghiling mari ng tulong tungkol sa isang bagay. Mari din paghingi ng kanyang gabay tungkol sa isang bagay. O patuloy na pagbibigay sa iyo ng mga biyayang kailangan mo, kailangan ng pamilya mo, kailangan ng mga mahal mo sa buhay, kailangan ng mga kaibigan mo, idinadamay mo na sila. So, ang supplication is derived galing sa Latin na salita, supplicare. The supplication derived from the Latin word supplicare means to plead humbly. To plead humbly. Ang humingi ng may pagpapakumbaba, supplicare, or earnestly entreatment or entreat. Tumutukoy ito, it refers to a deep, reverent request made to God. Okay? Isang paghiling na may pagpapakumbaba at takot pa rin at galang. Ana, ipinararating natin sa Diyos, often accompanied by, yun nga, humility, a humble heart, and a recognition of God's sovereignty and power, na sa kanyang kapangyarihan talagang maibibigay niyang kahilingan niya, lalo na kung ang kahilingan niya ay mabuti at makatwiran. So unlike the karaniwan casual request,
Supplication ay it carries the sense of usually urgency. Talagang kailangan mo. Minsan din naman, miling tayo sa Diyos nang wala namang urgency. Pero may mga bagay na inihiling natin talaga with urgency, matindi, mula sa matinding pangangailangan at maibigay ng mabilisan. So sa ganitong pagdarasal, the supplication prayer, nandyan ang ating dependence on God. Okay? Totally dependence on God. Na sa ating pananalangin, nakadepende na talaga sa Diyos, inilalagay natin sa kamay ng Diyos ang anumang kanyang magiging desisyon kung ibibigay niya ang hinihiling natin na yan o hindi. Nakikita din nito ang ating pagtitiwala sa kanyang awa, sa kanyang kabutihan, at sa kanyang kakayahang mag-provide. Okay? Sa kanyang kakayahang mag-provide. The God, our provider. So if we refer to the Beatitudes or Sermon on the Mount, ang sabi dyan, sa portion na yan, sa isang portion na yan ng Sermon on the Mount, Beatitudes, mapapalad ang mga taong wala ng ibang inaasahan, kundi ang Diyos. Ulit, mapapalad ang mga taong wala ng ibang inaasahan, kundi ang Diyos. Ganda, di ba? Mapapalad ang mga taong wala ng ibang inaasahan kundi ang Diyos. Bakit? Sapagkat naroon ang kanilang buong tiwala sa Diyos. At itong Diyos na ito natin, tutugunin ng Diyos ang anumang kahilingan natin. Dahil ang Diyos na ito ay ating Ama na maaasahan sa anumang pangangailangan, lehitimong pangangailangan. Makikita ito sa aklat ni San Mateo, Sermon on the Mount, Kabanata 5, mga talata 3 hanggang 12. Jesus dwelt among us. Namuhay si Jesus, isinilang at namuhay kasama at nakipamayan sa atin. Jesus dwelt among us, and in His sacred humanity, naniniwala ako, I believe, because of it, because of His sacred humanity, okay, He fully understands us. Tuwiran niya tayong naintindihan sa ating pagkatao dahil minsan din naman nakipamayan siya sa atin bilang tao rin naman at hindi lang bilang Diyos. Again, si Jesus ay tunay na tao at tunay na Diyos. Jesus dwelt among us, and in His sacred humanity, I firmly believe because of it, He fully understands us as we are human ourselves. Minsan naging tao rin siya at nakipamayan sa atin. At bilang tao na nakipamayan sa atin, nagdanas din siya ng mga karanasang tao. At dahil sa mga karanasang tao, I firmly believe talaga ganap na tayong naintindihan. Hindi lang dahil Diyos siya na alam niya ang lahat ng bagay, kundi mismo din sa kanyang pagpapakatao, minsan nagdaan din siya sa buhay bilang isang natural na tao, bilang isang tao, okay? Hindi karaniwang tao, sorry, natural, karaniwang tao. Of course, hindi siya natural o karaniwang tao. Hindi siya isang uri ng naging tao na kahit naging tao, wala pa rin naging kasalanan. Okay? And so, the passion, the death, and the resurrection of our Lord Jesus Christ makes path to what we really need to have again that relationship once broken
by disobedience and sin. Ang hirap, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo ay nagbigay daan muli sa relasyong minsan nasira sa pagitan nating mga tao at sa pagitan ng Diyos dahil sa di pagsunod at kasalanan. So the petition prayers or prayers of supplication, kailangan din yan ng kakulitan, the persistence. If we do not pray according to Padre Pio, kung di tayo nagdarasal, if we do not pray, we are in great danger. Nasa malaki tayong panganib. Sa mga taong hindi nagdarasal, sila'y nasa malaking panganib. Sila ay nasa isang they are in a serious trouble. Kung hindi tayo nagdarasal, if we do not pray, we are into serious trouble. And so prayer, communing with God through deep and heartfelt conversation, prayer is a must. Prayer is a must. The deep and heartfelt conversation to God through prayer is a must. And persistence is required. Makulit sa Panginoon. Sobrang kulit. Walang masama dun sa kakulitan na yon. Kasi sa ating kakulitan, parang ipinakikita din ng kakulitan nating ito na talaga, dependent talaga tayo sa Kanya, sa Diyos. Okay? Dependent talaga tayo sa Kanya at nagtitiwala talaga tayo sa Kanya. Mapapalad ang mga taong wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya saan naman, lagi tayong manampalataya at magtiwala sa Diyos, maging dependent sa Diyos. Magpakumbaba tayo sa ating mga kahilingan sa Diyos. Huwag nating diktahan o utusan ng Diyos tungkol sa mga bagay na gusto nating mapasa atin, kundi sa ating paglapit sa Kanya, may pagpapakumbaba sa ating mga paghiling. Okay? Maniwala tayo na sa ating mga kahilingan talagang nakikinig siya ang Diyos at hindi niya talaga tayo pagsasaraduan ng pintuan para tugunin ang anumang ating ipinananalangin. Kahit sumagot siya ng hindi, no, para sa bagay na yan na hinihiling mo, sagot niya pa rin yun. At may dahilan siya kung bakit ang sagot niya ay no. Maniwala tayo na may talagang mabutit malinaw siyang dahilan kung bakit ang naging sagot niya ay no. Okay? And I tell you, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. What father among you, if his son asks for a fish, will instead of a fish give him a serpent? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? From the book of Luke, chapter 11, verse 5 to 13. And so prayer truly leads us into a life of real communion with the living God. It is our fuel ang nagpapalakas sa atin. The wind in our sails. Maganda yan ha. The wind in our sails. Siya yung layag ng ating
bangka. Siya yung layag or I mean, siya yung hangin na tumatama sa layag ng ating bangka. Siya ang siya ang siya ang nagpapalakas sa atin. Ang panalangin, siya ang nagpapalakas sa atin na magawa natin ang mga bagay lalo tigit ayon sa kanyang kalooban. Without prayer, it is simply not possible to make progress on the way. Walang mangyayari. Walang nangyayari, walang mangyayari dahil naman kasi hindi naman natin hinihingi ang gabay ng Diyos at tulong ng Diyos. So the intimate communion which the disciples witnessed when they came upon Jesus in prayer, ang naranasan ng mga disipulo kay Jesus sa kanyang pananalangin ay maaari din nating maging personal na karanasan. Personal na karanasan. Paano nagdasal si Jesus? Gaano ka seryoso sa pagdarasal? Gaano ka-hurt, heartfelt, sorry, ka-heartfelt. Okay, gaano kalalim, gaano ka seryoso, gaano kabukal sa kalooban. Okay, yung mga yan, nasaksiyan ng mga alagad. Okay, nasaksiyan ng mga alagad kung paano manalangin si Jesus. At mula sa kanilang nasaksiyan, nandun din ang pagtuturo ni Jesus sa pananalangin. Nang itinuro ni Jesus ang Our Father, okay, nang itinuro ni Jesus ang Our Father sa kanyang mga disipulo, okay, nasaksiyan ito ng mga disipulo kung saan ang kanyang panalangin ay nakaugnay sa kanyang ginagawa. Okay, sa kanyang ginagawa. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Nakapako na siya sa krus. Mamamatay na siya. At ang sabi niya pa rin, patawarin mo po sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So when Jesus said, forgive, how many times? Unlimited forgiveness. Kasi ipinakita niya rin sa gawa. Ganon din ang kanyang ginawa. Nagpatawad pa rin siya kahit sobra-sobra ng kasamaan ng ginawa sa kanya. So nakadugtong ang sinasabi ni Jesus sa kanyang ginagawa. Nakikita na totoo ang kanyang mga sinasabi dahil naipakita niya rin ito sa kanyang mga gawa. Kung minsan wala talagang nangyayari. Kasi wala naman tayo talagang hinihingi o sinasabi. Kung wala tayong hinihingi, kung wala tayong sinasabi, wala talagang mangyayari. Wala talagang nangyayari. Ang sinasabi ng Ebanghelyo, humingi ka at ikaw ay bibigyan. At dahil di ka mabigyan, dahil di ka nabibigyan, dahil di ka nabibigyan, kasi dahil hindi ka humingi. So, maaari din naman na may mali sa ating hinihingi. Akala natin mabuti tama ang ating hinihingi. Pero maaari mali ang ating hinihingi. Mali na baka sa akala natin makabubuti ito sa atin, pero makasasama naman pala talaga ayon sa paningin ng Diyos. At alam ng ating Diyos yan. Dahil mabuti ang Diyos, humingi ka ng isang bagay na makasasama sa iyo at tingin mo, ibibigay yan sa iyo ng Diyos. Makasasama yan sa iyo. At kung mabuti ang Diyos at makasasama yan sa iyo at magulang natin ang Diyos, hindi niya yan sa atin ibibigay. May mga hinihiling tayo na akala natin ay mabuti o makabubuti para sa atin. Pero alam ng Diyos, maaari
hindi iyan makabubuti sa atin. Sabi, di ba? I know the plans that I have for you. Plans not to harm you, but to prosper you and to give you hope. Also, ang plano ng Diyos sa iyo ay magkaroon ng paglago sa iyo, magkaroon ng kabutihan sa iyo. At kung ang iniling mo ay di makapagdudulot ng paglago sa iyo, makasasama sa iyo, I firmly believe hindi niya yan ibibigay sa iyo. Hihingin mo ang isang bagay na taliwas naman sa kanyang kalooban, sa kalooban ng Diyos. Ibibigay ba niya iyan sa iyo? Taliwas nga sa kanyang kalooban. Kailangan ko pa bang bigyan ng halimbawa ang bagay na yan? Kung kailangan bigyan ng halimbawa, ganito, simple lang. Okay? Kung ikaw ay nasa isang relasyon na, okay? Lehitimong relasyon. Nasa loob ka na ng isang lehitimong relasyon. May pinangakuan ka ng karelasyon at yung karelasyon mo nangako rin sa'yo. Tapos ikaw, bukod sa karelasyon mo, hihiling ka pa ng ibang karelasyon. Ibibigay niya ba yon? Ibibigay niya ba yon? Hindi niya ibibigay yon. Kasi ang kanyang kalooban at kagustuhan, maging tapat ka dun sa relasyon kung saan nagbigay ka ng pangako ng katapatan. So kung may relasyon, kasama dyan, madalas ang pangako ng katapatan sa relasyon. So kung may pangako ka ng katapatan sa relasyon na yan, ibig sabihin, hindi ka na gagawa o mag-e-effort para magkaroon ng iba pang karelasyon. Dahil ang kagustuhan ng Diyos ay magkaroon ka ng katapatan sa relasyon kung saan nangako ka para sa bagay na yan. Para sa bagay na yan. Alalahanin mo ang iyong mga pangako, lalo na kung ang mga pangakong ito ay katapatan mo sa isang karelasyon. Okay, alalahanin mo ang iyong mga pangako, lalo na ang mga pangakong ito ay nagtataglay ng iyong katapatan sa iyong karelasyon. At huwag ka nang humiling o himingi pa ng ibang karelasyon na magdudulot ng sama sa karelasyong mayroon ikaw. Ayun ang malinaw na halimbawa. Hihingin mo ang isang bagay na taliwas naman sa kalooban ng Diyos, katapatan sa isang pangako, tapos hihiling ka ng lalabas dun sa katapatan ng pangakong yon. Ibibigay ba iyon ng Diyos sa iyo? Hindi yun ibibigay ng Diyos sa iyo. Hindi yun ibibigay ng Diyos sa iyo. Kung ang inihiling mo, kung ang hihilingin mo, kung ang hinihiling mo ay magiging taliwas sa kanyang kalooban, sa kalooban ng Diyos, okay, 100%, hindi niya yan ibibigay. At kung mangyari man, at kung mangyari man, na yung taliwa sa kanyang kalooban ay maging iyo, okay, maging iyo, mari, pinahintulutan niya sa isa pa ring malinaw na dahilan. Kung hindi man ibigay ng Diyos ang hinihiling mo,
maniwala ka na may mas mabuti pa rin siyang plano para sa iyo. At ang hindi niya pagbibigay ayon sa iyong kahilingan ay may klaro, malinaw, at mabuting dahilan pa rin para sa iyo, para sa iyo, hindi para sa kanya. Hindi man niya pagbigyan ng iyong kahilingan, may klaro, malinaw at mabuting dahilan pa rin siya para sa iyo, hindi para sa kanya. Okay? Ang bagay na iyan ay huwag mong pagdudahan. Ang bagay na yan ay huwag mong pagdudahan. So, ang ating mga kahilingan, ibibigay na yan. Hanggat matuwid ang mga kahilingan yan, makabubuti sa atin ang mga kahilingan yan, at magiging ayon yan sa kanyang kalooban para ibigay. May mga hinihiling naman tayo na hindi mapapasa atin dahil kung minsan o talaga madalas hindi naman siya makabubuti sa atin. Sumagot man ng oo o hindi ang Diyos sa ating mga kahilingan, may malinaw siyang dahilan. May malinaw, may klaro at mabuting dahilan pa rin iyon. At ang bagay na iyan ay huwag mong pagdudahan. So, dyan na po natin tapusin. Dyan na po natin tapusin. Kung kailangan natin, ipanalangin natin. Maging mapagpakumbaba tayong hilingin sa Kanya yan. Hindi isang klase ng paghiling na nagdidikta o naguutos, o kundi isang klase ng paghiling na may pagpapakumbaba, tapat at umaasa na yan ay bibigay niya as long as it will serve the good of us. So magandang gabi na po. Magandang gabi po. 11:38 p.m. Malapit na pong mag-midnight. Magandang gabi po sa inyong lahat. Brother Aaron po uli ito. Sana'y nakapag-iwan ako sa inyo ng isang bagay na mas malalim nyo pa pong na pagningilayan. Hanggang sa muli po, patuloy niyo po akong ipanalangin. Magandang gabi po, salamat po, at kapayapaan sa inyong lahat. Amen. Salamat po.